Mr. President, happy birthday. Dalawang dekada ang nakakaraan ng ipakita ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo ang tunay na kapangyarihan ng pagkakaisa. Kapangyarihang nagmulat sa mamamayan na tunay na halaga ng kalayaan at demokrasya laban sa mapang-abusong rehimen. Magandang umaga, ako po si Veronica Balut Jimenez kasama si JC Tejano. Samahan niyo po kami sa 3 oras ng pagbabalik tanaw sa isa sa mga pinakamahalagang kabanata ng ating kasaysayan. Ito po ang PTV special coverage ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kapit-bisig tungo sa pagbangon. 28 taon na nga, Nikki, mula nang magkaisa ang Pilipino na tuldukan ang 2 dekada ng rehimeng nagpahirap sa ating bansa. At gaya ng mga nakalipas na taon, syempre ating pa rin ginugunita ang historic event na yan. Ngunit may kaunting pagbabago sa selebrasyon ito ngayong taon. Ito ay dahil sa Visayas ang magiging sentro ng selebrasyon. Ito ay alinsunod na rin sa kahilingan ng Pangulo na dalhin ang spirit of EDSA sa mga kababayan nating nasalanta ng sunod-sunod na natural disasters. At dagdag pa riyan, kasabay ng bisperas ng anibersaryo ang mga activities na ilulunsad ng EDSA People Power Commission. Kabilang dito ay yung pag-aalay ng mga bulaklak sa libingan ng mga bayani sa Taguig na ating ihahatid mamaya lamang. At sa Loon, Bohol naman, pamumunuan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Pulong Bayan kung saan siya'y makikisalamuha at makikinig sa mga hinaing na mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad. At kasama rin dyan, Nikki, ang pagbisita ng Pangulo sa Katil, Davao Oriental para sa mga kababayan nating naging biktima ng Typhoon Pablo noong 2012. At alam mo dyan sa Katil, Davao Oriental ito, naalala mo nung 2012 tumama itong Super Typhoon Pablo. Halos 407 katao ang namatay dahil dyan. No? Pati sa Iligan, marami yung namatay. 3 bayan dito sa yung Davao Oriental, Katil, ano ba yung isa? Dito yun eh. Sabi nga nila, dito sa 3 bayan to, ito yung mga pinakagrabing tinamaan ng Bagyong Pablo. Right. Oo. And actually, yung idea ng pagdadala noong EDSA commemoration dito ay tungkol sa bayanihan na tinatawag na spirit noong EDSA. At marami pa tayong aabangan ngayong umaga, kaya naman huwag kayong aalis. Ito ang special coverage natin ng 28th anniversary ng EDSA. Nagbabalik po ang ating special coverage ng 28th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Babalik tanaw naman po tayo ngayong araw na ito, no? Although bukas pa ang tunay na selebrasyon itong 28th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ngayon po ang ating pre-celebration dahil marami ang nagaganap na ngayong araw na ito, especially po dyan sa pagpuntahan ng ating Pangulo mamaya. But in the meantime, we'll give you a short feature tungkol dito sa EDSA. Yung itong kalye ng EDSA, ano nga ba ito? No? Bakit naging makasaysayan? Ano yung history nitong EDSA, Epifanio de los Santos Avenue na ito? Ito po, panoorin natin. Muli na namang sasariwain ang makasaysayang tagpo na bumago sa takbo ng ating bansa. Ito ang taon ng 1986, 28 taon na ang nakakaraan nang lumiyab ang isang rebolusyon na nais tuldukan ang pamumuno ng diktatorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mistulang piping saksi ang makasaysayang kalsadang Epifanio de los Santos Avenue o mas kilalang EDSA mula sa milyong kataong nagkaisa upang makamit ang kasarinlan at demokrasya sa bansa. Ngunit lingid sa marami, hindi lamang ang mga naganap na revolusyon ang maituturing na makasaysayan, sa halip maging ang mismong kasaysayan ng kalsadang saksi sa maraming mahalagang naganap sa bansa. Noong 1930s, nagsimula ang konstruksyon ng dating tinatawag
na North-South Circumferential Road sa ilalim ng nooy Pangulong Manuel L. Quezon. Pinangunahan ng mga kilalang inyenyero na sila Florencio Moreno at Osmundo Monsod ang konstruksyon ng kalsadang magkokonekta sa North Luzon Expressway na magtatapos sa Magallanes Interchange hanggang sa South Luzon Expressway. At nagtapos ito noong 1940 bago magsimula ang ikalawang digmaang Pandaigdig II. Pagsapit ng 1946, pinalitan ang pangalan ng kilalang kalsada sa tawag na Avenida 19 de Junio hango sa araw ng kapanganakan ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Sa pagpasok naman ng dekada 50, dahil sa maling paniniwala na may habang 54 na kilometro ang tanyag na kalsada, muling pinalitan ang pangalan nito na Highway 54. Ngunit hindi naging madali ang pagbabago sa pangalan. Tutol dito ang mga Rizalista at nais nilang panatilihin ang pangalan ng lugar sa Avenida 19 de Junio. Bago naman matapos ang dekada 50, umusbong panukala na muling ibahin ang pangalan ng mahabang kalsada mula sa Highway 54 tungo sa acronym ng pangalan ng bantog na historian na si Epifanio de los Santos. April 7, 1959, sa mismong kaarawan ni De Los Santos, naipasa ang Republic Act No. 2140 na nag-uutos na palitan ang pangalan ng Highway 54 sa pangalang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Kasunod nito, pagsapit pa ng ilang mga dekada sa pagdami ng mga establishmentong itinatayo sa paglobo ng populasyon ng Metro Manila. Kasabay nito ang paghaba pa ng EDSA. Maraming kalsada ang ikinonekta sa naturang abenida. Makilang ulit na ring ipinanukala ang muling pagpapalit sa pangalan ng EDSA, gaya na lamang ng Cory Aquino Avenue. Sa paglipas ng panahon, malaki ang naging bahagi ng naturang kalsada sa ating kasaysayan, nagmistulang mata ng nakaraan at mananatiling mata ng kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Montesa. So nakapangalan pala ito no, sa isang historiador, Yes, kay so, hindi mo Epifanio na de los naabutan Santos. yun, ano? Hindi Ako na. naabutan ko pa ng maluwag ang EDSA. Wala pang masyadong mga kotse dumadaan. Ngayon na halos di ka na makagalaw. Nakikita naman natin patuloy pa rin no, yung pagbabago niya, no, yung pagsunod niya sa panahon no, or sa mga taon na sumunod pa dahil ngayon nga meron na tayong mga changes din no, with the infrastructure projects Yes. na ginagawa ng Malacanang. Oo, yung Skyway 3. They're already building it. Nagsimula na last week itong February 17, itong pagsasagawa ng Skyway 3. Kaya't hindi lang magiging matraffic na we expect that. Pero after that, laking ginhawa naman. No, sa mga tatahak papuntang Maynila, Quirino, Balintawak, from Alabang to Balintawak. Wow, 15 minutes na lang. From NLEX to SLEX, no, itong Yes. kalsada na ito. At isang nga ho, no, sa naging tagumpay ng EDSA People Power noong 1986 ay ang pagsanib ng militar sa nagkakaisang mamamayan at pagtiwalag sa rehimeng Marcos. Atin hong balikan ang mahalagang kaganapan na ito sa ulat ni Waywaya Macalma. Malaki ang naging parte ng militar sa ating kasaysayan. Isa na riyan ang 1986 EDSA Revolution. Kahit ilang taon sumailalim sa batas militar, ang mga sundalo pa rin ang naging susi upang makamit natin ang tinatamasa natin ngayon. Ika-22 ng Pebrero taong 1986 nang inihayag ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile at ang dating hepe ng pulisya na si Fidel Ramos ang kanilang pag-aklas sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bagamat ang dalawang opisyal ay takot bago nila ito ihayag sa publiko, ay nakakuha naman sila ng lakas ng loob sa taong bayan at maging sa simbahan. Matapos ang 28 taon, marami na ang nagbago, maging ang mga makasaysayang lugar ay naiba na rin. Sa kwatong ito mismo nagsimula ang pagbabago ng ating kasaysayan na kung saan dito mismo idineklara ni dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at dating PCIMP Chief Fidel Ramos ang kanilang deklarasyon na sila ay tumitiwalag na sa Administrasyong Marcos. Ginawang mini museum ng Defense Department ang isa sa makasaysayang bahagi ng kanilang gusali sa ikatlong palapag. Bukod sa mini museum, ginawa rin itong isang conference room ng ahensya. Ikinuwento ni Bing Formento sa PTV News ang mga nangyari noong araw na magsimula ang pagbabago.
Nang magsalita ang dalawang opisyal sa publiko ay isa siya sa mga nakasaksi bago magbago ang ating kasaysayan. Bagamat siya'y takot at hindi alintana ang mga susunod na mangyayari, ginawa ni Formento ang kanyang mandato bilang isang mamamahayag. Wala, hindi mo pa maisip yun. Ang nasa isip mo kung mabubuhay pa ba kayo. Dahil may mga balita, bobobahin kami dito. So sa dami ng mga armed soldiers na sa paligid at yung umiikot-ikot ng mga aeroplano, helicopters, kinakabahan kayo. Kakabahan talaga kayo dahil anumang oras, baka hulugan ng bomba itong Defense Department kung panahon yun, yung kanilang deklarasyon. So nagsimula kasi puro World War yung salita ng Marcos group doon sa kabila, nang lumabas sa telebisyon, meron pang mga general nasa likuran ng dating Pangulong Marcos na pinangunahan ni General Fabian Ber noon. At dito naman, nagsasagutan pa lang nung panahon yon. Sa pamamagitan naman ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na suportahan ang dalawang lider, dinagsa ng mga Pilipino ang de los Santos Avenue. Ito ang naging rason at ipinag-utos ni Marcos na ilabas sa mga kampo ang mga tangke de gera sa EDSA. Ngunit sa dami ng tao ay hindi na umabot ang mga tangke sa Campo Aguinaldo. Vehicle tank ay isang amphibious na tangke. Ito ang klase na tangke na ginamit sa EDSA 1. Natunto ng PTV News ang isa sa mga tangkeng ginamit at isa rito ay nakadisplay na lamang sa headquarters ng Philippine Marines sa Fort Bonifacio. At isa na lamang itong historical artifacts at gabi-gabi ay binabantayan pa rin ito ng military police. Ito ang tinatawag na LBT na tangke. Ito ang tangkeng hinarang ng mga sibilyan noong kasagsagan ng EDSA 1. Ayon sa Philippine Marines, tanging sila lamang ang hindi tumiwalag noon, kaya naman ang mga tangke nila ang natirang nakadeploy sa EDSA. Anila hindi dahil sang-ayon sila noong panahon ng Rehimen Marcos, bagkus nais lang nilang ipakita na sila'y tapat sa kanilang mandato at sa konstitusyon. Si retired General Restituto Aguilar naman ikinuwento ang nangyari sa loob ng Campo Aguinaldo bago nagsimula ang pagbabago. Ilang araw bago ihiyag ni Ramos at Enrile ang kanilang pagkakatiwalag sa Administrasyong Marcos, ay nakita niya na lumapag sa grandstand ang isang puting helicopter na pagmamay-ari ni Enrile at nagbaba ng ilang sako na may laman ng mga baril. Tingin ni Aguilar na dating kapitan pa lamang, posibleng ito na ang kanilang planong pabaksakin ang pamamahala ni Marcos. From GHQ building, naglalakad ako, passing through the road in front of DND building. And that, yung left side, facing that towards yung gate ng pedestrian gate, left side is the parade ground. Then, right side is the DND building. So nung makita ko, merong sa white civilian helicopter na may pangalang Christina, I found out later, I came to know later that it was the helicopter of Defense Secretary Juan Ponce Enrile. It's a private helicopter niya na ginagamit. So, ang first na naka-strike sa akin nung makita ko yon was I think yung a group of soldiers in uniform, fatigue uniform, tapos bit-bit nila yung parang sako na nakikita yung mga baril sa labas. So siguro mga 3 or 4 sila, tapos takbuhan papuntang DND building. I brought my uniform the following day. It was, I think, a Sunday. So, yun na. I stayed there until the end of fun. Nagsabi naman ako, my sympathy are with the group of Ramos and Enrile. Ang sabi nila, okay, that's no problem. Unarmed naman kami kasi noon. Wala rin naman akong may laban kung sakali. So, naka-uniform lang ako. But sabi nila, you just stay there. So dito lang kami sa nandito lang ako sa gate ng Aguinaldo facing Crame, yung RSBS area ngayon. Si
General Aguilar sa maraming sundalong naranasan ng EDSA 1 at tiyak, hindi lang siya ang sundalong maraming maibabahagi sa pagbabago ng ating kasaysayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma. Maraming salamat, Waywaya, at taksa natin yung hindi mo alam yun kasi hindi ka pa pinapanganak. Pero naalala ko mga panahong yun talagang bawal magsalita laban sa anybody in government. Bawal din mag-joke. Kasi naalala ko yung si comedian Ariel Ureta. Right. Nag-joke Ito ba siya yung pinabisikleta? Oh, kasi may tagline ng pamahalaan yung para sa ikaw, uunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Nag-joke siya, para sa ikaw, uunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Right. Sabi niya, pinagbisikleta siya ng paikot-ikot isang buong araw, the next day, sunburned siya. Kahit comedy man lang. No? Yo. Anyway, yung aking kasama si George Bandola nandyan po sa Katil, Davao Oriental at kino-cover po niya yung pagbisita ng ating Pangulo dito sa housing project ng ating pamahalaan para sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Puntahan natin si George. George? Miki, tama kayo, hindi ba talaga nga namang nakakasigla yung video na inyong nakita ngayon dahil mula po rito sa Katiil, sa Davao Oriental, 28 taon na nga nakakalipas ng masaksiyan ng mundo at ng buong Pilipinas. Ito pong pagbabago na isa sa mga naging pagbabago kahulugan ng demokrasya dito po sa Pilipinas na ginaya sa ibang mga bansa, hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Ito po ay tinuturing na bloodless and peaceful revolution o ang People Power Movement. Dito po nasaksiyan ng mundo ang ipinakitang tapang, pagkakaisa at higit sa lahat ang pagiging makabayan ng sambayan ng Pilipino upang mabawi ang kalayaan ipinagkait ng nooy diktadurya ni Pangulong Ferdinand Marcos na ideklara niyang martial law o batas militar noong dekada 70. At itong mga nakarang taon lang, sinubok nga ang Pilipinas ng mga malalaking kalamidad at kaguluhan mula sa Bagyong Pablo, sa Bagyong Yolanda, lindol sa Cebu at Bohol, gayon rin ang man-made calamities sa Zamboanga. At mahirap man ang ating napagdaanan, nakita naman ng sambayanan kung paano nagkakaisa ang Pilipino, kung paano nagtulungan upang matugunan ang mga hamong ito na hindi man hamon ng martial law noon, pero hamon na ito ng kalikasan para masubok ang ating pagkakaisa. Magandang umaga po, bansang Pilipinas. Ako po si George Bandola, live na nag-uulat mula rito sa Katiil, sa Davao Oriental, para ihatid sa inyo ang simula ng paggunita ng ika-28 anibersaryo ng People Power Movement. Actually, napagdesisyonan ng Pangulong Benigno S. Aquino III na dito gawin sa Katiil ang selebrasyon ng People Power. At hindi lamang dito sa Katiil, kundi marami pang lugar kung saan naunang sinalanta ng bagyo, tulad ng Bagyong Yolanda dyan sa bahagi ng Tacloban, Leyte at Samar, gayon rin ng lindol sa bahagi ng Cebu at Bohol. At ito po ay bilang pagpapakita na ang pagkakaisa ng tao ay hindi kayang sirain, hindi kayang gibain ng kahit ano pa mang mga kalamidad, dahil ito po ang ating unang nasaksihan noon pang simulan ang People Power dyan po sa EDSA. Kung ating pong matatandaan, isa po itong bayan ng Katiil kasama ng mga bayan ng Boston at ng Baganga na sinalanta o matinding sinalanta ng Bagyong Pablo noong pong Disyembre ng taong 2012. At kukumustahin at personal na aalamin mismo ng Pangulong Aquino ang naging kalagayan ng ating mga kababayan, kung paano sila nakabangon
Unang-una, siyempre, kung paano nakatugon ang pamahalaan para sa kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, kung paanong nabigyan maayos na matutulugan ng ating mga kababayan 1 taon at 2 buwan matapos yung pagsalanta ng Bagyong Pablo. Kung nakakakain ba ng maayos sa mga ito dahil na rin sa kaloob na tulong ng pamahalaan at ng mga local government units. Bukod dito, nais din pong ipabatid ng Pangulong Benigno Aquino na ang pagiging isang bansa at ang pagkakapit-bisig ng mga Pilipino sa pagbangon matapos ang Bagyong Pablo ang siyang tunay na simbolo ng EDSA. Ito nga rin po ang pinakadiwat aral na itinuro, kaya naman napiling gunitain ang anibersaryo ng EDSA dito po sa mga lugar na ito kung saan sinasabing marami yung mga hindi nakakapunta nga ng Manila kung ano nga ba talaga yung EDSA. Nandito at marahil sila man ay nagugulat bakit may mga selebrasyon dyan sa Manila, pero ang totoong selebrasyon ay nandito po sa mga probinsya. Siyempre, magkakaroon din po tayo ng pakikipag-usap sa mga mahalagang mga beneficiaryo, mga mahalagang tao mula na rin sa hanay ng local governments dito sa Davao Oriental, dito po sa pagpapatuloy ng ating paggunita sa anibersaryo ng ika-28 EDSA. At inaasahan nating darating ang Pangulo kasama ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Pasiyos na, inaasahan din po natin ang pagdating dito at alam po ninyo, kung nakikita ninyo dito sa aking likuran, ito po ang mga tao, mga karamihan sa ating mga kababayan dito sa Katiil ang nag-aabang sa pagdating ng Pangulo. Bagamat kanina, napakalakas ng pag-ulan na naranasan dito sa bayan ng Katiil. Actually, yung isa sa bahagi ng tent, nilipad nga at sinira nung malakas na hangin dito. Pero bagamat nabasa yung marami, hindi ito napigilan. Hindi nito napigilan na abangan pa rin ang pagdating ng Pangulo at yung kanyang mga gabinete, lalong-lalo na rin si Executive Secretary Paquito Ochoa at si Agriculture Secretary Proceso Alcala. At itong mga karamihan ng mga taong ito na nag-abang, nag-antay, at makikisa na rin siyempre sa selebrasyon ng 28th EDSA tungo sa pagbangon. Siyempre, at katulad ng binabanggit ko, isa sa mga beneficiaryo ng mga tulong ng pamahalaan, narito po ang aming panayam kay Rexy Pagulayan. Noong Pablo kasi sir, malaki din yung pinsala. Unang-una yung mga bahay namin halos nagiba. Yung mga pananim namin ngayon, yun talaga ang halos lahat nasira. Nakabangon kami sir sa pamamagitan ng yung pagkakaisa at saka nagtatanim kami ng yung mga gulay para makatulong naman sa lahat ng pangangailangan namin. Maski konti lang yung kita, at least nakasustento sa yung maliliit na mga pangangailangan. Yung tulay na ito sir, talagang napaka-importante kasi unang-una yung napinsala dito, yung transportasyon, mahirap yung transportasyon namin. Unang-una, pag may nagkasakit papunta ng Mate, mahirap talaga sa pagtransport ng mga pasyente. At saka yung additional expenses, magbabayad ka ng maski konti lang yun, pero mahirap talaga. Malaki sir yung pakinabang kasi unang-una masaya yung mga tao na madali na yung mga transportasyon para papunta, may pangangailangan, madali lang. Malaking tulong ito sir na ibinigay ng yung mga sa gobyerno natin. Ayan mga kaibigan, si Rexy Paguyan, isa sa mga mangingisda na nakapanayam namin dito kasama ng RTVM. Of course, dito po sa Katiil sa Davao Oriental. Samantala, bahagi pa rin po ng selebrasyon o anibersaryo ng ika-28th ng EDSA. Narito po si June Hoson. Medyo nagiging mahihiyain po ako pagka walang malakas na palakpakan. Ayun. Sabihin nyo naman po sa inyong katabi, magandang umaga. Yan. Nag-toothbrush ka ba?
Nagsimula pong gumanda ang umaga natin mula nang dumating ang ating napakasipag, matalino at talagang kahangahangang gobernadora. Kanina po, mula nung nagising kaming umaga, iniisip na namin, titigil kaya ang ulan? Pero po, buhay na buhay ang pag-asa lagi dito sa Katiil, buhay na buhay lagi ang pag-asa dito sa Davao Oriental. Okay po? May tuturo po ako kasi hindi ako taga Davao Oriental. Pwede ba nating isigawan ng sabay-sabay? Davao O, go, go, go. Kaya ba yun? Pwede? Okay, tingnan natin kung kaya ha. 1, 2, 3. Okay, very good. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang araw na ito po ay napaka makasaysayan. Makaraan po ang 28 taon ng pangyayari sa Maynila ay ginawa ang isang makasaysayang bahagi ng Pilipinas. At mapalad po ang Davao Oriental sa lahat po ng pupuntahan ng ating panauhing pandangal, tayo po ang kanyang unang bibisitahin. Kaya po napakapalad natin mamaya, iparamdam natin sa ating panauhing pandangal ang pagmamahal kung paano ba tunay na magmahal ang mga Davaoenyo. Okay, balita ko, ang mga taga Davao talagang mainit magmahal. Tama ba yun? Sang-ayon ba dyan yung mga taga Katiil? Asan ba yung mga taga Katiil dyan? Yun! Siyempre, hindi papatalo, may mga taga Mati ba? Yun! Si Sir, very good! Okay, padating na yan lahat ng mga kasama natin. Pagbati po sa lahat ng mga nandito at para po formal na simula ng ating pagdiriwang, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating pambansang awit. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart a ricordarci che when stars go out each night. l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer Quanta
just like every child. Just like every child Needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sento che ci Marami pong salamat. Maaari na tayo magsiupo. Para po formal na buksan ang ating pre-program ngayong umaga, magpapakilala muna po ako. Hindi po ako si John Lloyd kasi busy siya. Sabi nung production, yung mga ka-level daw ni John dapat pumunta sa Katiil. Nagkataon, libre ako. Sige. Pwede ba yun? Pwede? Palakpak naman para hindi ako kinakabahan. Ayan. Ngayong umaga po, ako po ang magiging guro ng palatuntunan. Ako po si Kuya Jun Hoson mula sa EDSA People Power Commission at Pilipinas Natin. Binabati po namin ang mga pinuno na nandito na maagang dumating. Sila Secretary Presi Alcala. Sir, good morning po. Siyempre, kasama din natin si Undersecretary Senaida Maglaya from the Regional Operations and Development Group ng DTI. Ma'am, good morning po. At si Honorable Walhati Lou Antonio. Kasama din po natin siya para sa umagang ito. Hi, ma'am. Antonino. Ayun. Sorry po, ma'am. Sorry po. At saka po, kasama natin ngayong umaga yung lahat ng mga lokal na opisyal ng Davao Oriental. Yan, marami pong salamat sa inyong napakainit na pagtanggap. Kakaiba po yung panahon dito dahil maya-maya umaaraw, maya-maya umuulan. Pero may isang bagay na constant dito sa Katiil, dito sa Oriental. Ang constant dito, yung mainit na pagtanggap at pagmamahal ng mga Davaoenyo. Okay? Ngayong umaga po, pwede bang magkaroon muna tayo ng isang game? Taas lang ng kamay para hindi naman pag focus pa lang, smile lang. Live po tayo sa Channel 4. Kaya kung may mga kaibigan kayo, kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao, gandahan nyo lang po ang mga ngiti. Ayan, makikita po tayo dyan. Artista na yan, sabi nga. Wala lang akong jacket. Sayang. Sige po, tataas lang ang kamay. Sino dito ang may edad na 45 years old? Up! Ayun. Ayun. Palakpakan naman natin yung mga honest nating mga ate, kuya. Ayan. Sino dito yung may edad na 29 hanggang 44? Taas ang kamay. 29 hanggang 44. Yun. Si kuya, sabi ni kuya. Nagtatago pa. Kuya, para mamaya i-interviewin kita. Okay. Sino ngayon dito ang mga may edad 28 pababa? Yan. Sino yung mga... Si ate, proud na proud. 28 years old. Tatanda ka rin. Lahat tayo matanda, sabi nga. Bakit ko tinatanong yung mga edad natin? Ang isang dahilan kung bakit magkakaroon ng selebrasyon ng People Power dito sa Davao Oriental ay para ipakita natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga bata, kung ano ba ang halaga ng sakripisyo ng ating mga kababayan noong panahon, 28 years ago, para ipaglaban ang ating mga lehitimong karapatan. Sino dito ang may Facebook? Yun. Twitter, Instagram, lahat po ng mga bagay na nagagawa natin ngayon ay dulot na ng kalayaang naibigay sa atin. 28 years ago, ang People Power, nag-lecture. Dati po kasi akong teacher. Mukha lang po talaga akong tambay. Pero teacher po ako talaga. Nagturo po ako sa Lasal at nung
inimbitahan po akong maging bahagi ng kampanya ni Pangulong Aquino, nararamdaman ko yung kanyang taos-pusong paglilingkod. Nag-volunteer po ako. I resigned sa work ko at nag-volunteer ako. Right now, I am a volunteer sa EDSA People Power Commission in Pilipinas natin. Hindi kaya ng gobyernong mag-isa. Kailangan nila ng tulong natin. Tama? Pero swerte kayo sa Davao Oriental. Kasi ang governor nyo hindi lang maganda, matalino pa. Oh. I was so impressed when I arrived here in Katiil. Sabi sa akin ni Engineer Ging, "Sir, baka gusto nyong mag-proceed sa Kapitolyo." I checked my time. It was already 11:30 p.m. And we had a great conversation hanggang 1:30. Sa 81 provinces po sa buong Pilipinas, sa dami ng mga local executives na nakausap ko, siya lang ang gising ng ganung oras para sa paghahanda ng ganitong activity. Kaya po, magandang pagkakataon ito para sa ating lahat. Ipakita natin buhay na buhay ang pagkakaisa at bayanihan dito sa Davao Oriental. Kahit po, pamilya ang layo natin sa EDSA, ang tunay na esensya, ang tunay na diwa ng pagkakaisa ng EDSA ay buhay na buhay dito sa dulo ng Pilipinas. At ipagsisigawan po natin yan sa Pacific Ocean. Iba ang Pilipino. Kapit-bisig tungo sa pagbangon. Okay po? Habang pinapacilitate po natin ang programang ito, muli po, ang mga kababayan natin, para lang malaman natin kung sa yung mga nakadamit po from DSWD. Asan may mga kasama na sa DSWD? Yun! Ayun, nasa likod, oh. Mga ma'am, mga sir, good morning po. Yun. Siyempre, yung mga galing po sa iba't ibang munisipyo, yung mga nasa likod, kamusta kayo dyan? Mabuti naman po. Kanina po, basang-basa kami sa ulan. Ngayon po, basang-basa na kami sa pawis. Okay? Ganyan po talaga, masarap maging Pinoy. Okay po, sangayon po ba kayo doon? Masarap maging Pinoy dahil kung Pinoy ka, dapat proud ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, proud ako sa'yo. Ini-imagine ko po lagi, kung nabuhay, kasi po 1986, grade 1 po ako noon, nung nangyari yung EDSA. Tuwan-tuwa ako dahil walang pasok. Hindi ko naman kasi naiintindihan pa yung political na ibig sabihin o kahulugan ng mga panahon na yon. Later on na lang, nung napag-aralan ko siya sa kasaysayan. Sa mga gawain pong ganito, yung halaga ng ginagawa natin, yung pagbabayanihan. Hangang-hanga ako sa ginawa ng mga taga dito. Hangang-hanga po ako personal sa inyo at kung mamarapatin, mabibigyan kami ng pagkakataon, gusto po naming malibot uli at ang inyong lalawigan. Napakaganda at lalo po itong gumaganda dahil sa mga mamamayang nakatira dito. At kayo po iyon. Sa mga proyekto po na nasimulan dito sa Davao Oriental, ang naging orihinal na konsepto noong panahon ng EDSA, di ba, nagkaroon ng di pagkakasigalot, matagal na panunungkulan. Sa EDSA, pinababa natin ang Pangulo. Pero ibig sabihin pala, hindi lang pagbababa ng Pangulo ang kayang gawin ng EDSA. Ang kaya palang gawin ng diwa ng EDSA ay magtayo ng bayan. Yung tinatawag po nating people empowerment. Okay, kaya ako, mahilig ako sa ganito. Pwede mo bang hawakan sa kanang balikat yung katabi mo? Yan. Huwag nyo namang pisilin ng masyado. Hawakan mo lang yung kanang balikat. Sabihin mo sa kanya, kapatid, bayani ka. Ayun. So sa kabila, sabihin mo, kapatid, buti na lang, hindi tayo magkamuka. Masayang maging Pilipino. Sa kabila ng marami nating hinaharap na problema, nakukuha pa rin natin ang tumawa. Bagyo lang yan, Pilipino tayo. Pablo lang yan, Davaoenyo kami.
Kaya mabilis na nakabangon at bumabangon. At kapit bisig tayo, tulong-tulong na tugunan lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. Walang imposible pag walang iwanan. O, pwede ko bang sabihin yun? Pag sinabi kong walang imposible, sisigaw nyo, pag walang iwanan. Okay? Walang imposible. Mukhang nag-breakfast yung mga tao dito. Ayan. Sa ilang sandali na lamang po, ang ating mga hinihintay na mga panauhin ay magsisitating na. Lalong-lalo na po yung isa sa pinakamahalagang guest natin ngayong umaga. Okay? Paano po kaya natin ipaparamdam sa ating mahal na panauhing pandangal ang ating pagmamahal? Kiss! Sige mamaya sir Kiss. Okay. Okay. Mamaya, yung ngiti nyo lang, mahalaga na. Yung paghihintay natin, mahalaga na. Sangayon ba kayo doon? Siyempre, pwede rin kayong sumigaw pag nakita natin siya. Anong sisigaw natin? Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. Oh, aba, mahihayin. Tingnan natin. Pagaling. Dito sa side na to, tingnan natin. Dito, mga mukhang bata yung nandito eh. Mukhang ang mga edad nila, mga 30 to 35 lang. I should have checked my eyes. Pakita natin. 1, 2, 3. Sir, Diyan lang yung mga kapatid natin sa PSG. Sige ka. Okay, syempre hindi papadaig yung mga nandito sa line na to. Ito mga edad nito, mga mas bata. Mga 25 to 30. Ayan. Tayo mga Pilipino, mga bulero talaga tayo eh. Okay, tignan nga natin. 1, 2, 3. Very good. Palakpakan po natin yung mga nasa loob. Siyempre, hindi papatalo yung mga nasa labas, yung nakatayo. Kasi diretso yung diaphragm natin. Mas malakas ang sigaw niyan. May matching umbrella up and down pa yan pag sinabi. Okay? Kaya ba? Oh, 1, 2, 3, go! Palagay ko, malayo pinanggalingan nyo. Sino yung galing dito sa Alegria? Malayo. Galing sa Boston. Boston, yeah, from United States of America. Boston! Grabe. Sabi sa akin, Sir Jun, meron tayong ni-rehabilitate na tulay from Baganga, tsaka sa Katiil, at tsaka sa Boston. So, sabi ko, pagtawid ko ba dyan, New York na? Pero ang totoo, nung tumawid ako sa Katiil, nakita ko, hindi imported. Ang nakita ko, mga authentic na mapagmahal na Pilipino. Kasi ready na kaming tumawid eh. Sabi sa amin kasi ni engineer, Sir, sasakay kayo sa barge Dami naming dalang gamit. Diretso kami galing sa Davao, papunta dito. Tapos, mag-e-enjoy ka pala, papayat ka po pala pag pupunta ka dito sa Katiil. Kasi pag matutulog ka na, to the left, daming sigsag eh. Kaya kempot ka talaga Kaya pala mga sexy yung mga taga-Dawental. Hindi po ako nang bobola Bulakayin niyo po kasi ako, kaya matamis talaga. Okay, yun po. Pero grabe talaga yung experience na to. Dinaig niya ang mga daan sa Compostela, sa Mountain Province. Saan pa ba yung mga napuntahan ko? Sa Baguio. Akala ko dun lang may mga sigsag eh. Dito pala mas enjoy din. Kasi pag tumingin ka dito, dagat na. Mawawala yung antok mo eh. Pag tumingin ka naman dito sa kabila, bundok, may landslide. Okay. So enjoy talaga. Enjoy kami. It's the thrill, the experience that we are looking. More than that, we are very much honored to meet you guys. Kami po ay tuwang-tuwa at kami ay pinaunlakan, tinanggap, minahal ng mga Davaoenyo dito sa Davao Oriental. Maraming pong salamat talaga. At tulad po ng nabanggit ko, live tayo ngayong umaga.
Lagi lang po tayong mag-smile. Yan. And mula po dito, I will turn over na kay Sir Tola ng PTV. Samantala, si John Hoson, mga kaibigan, yan po yung inyong narinig. Bagamat hindi rin ako marunong makapagpatawa. Ayan, pero alam po ninyo, sa kabilang banda, bagamat napakainit nga ng panahon dito po sa Katiil sa Davao Oriental, talaga nga namang ganito rin po yung mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan mula dun sa mga kanilang mga opisyal mula sa local government units hanggang sa kanilang pag-aabang para sa mga national government officials sa pamumuno nga ng Pangulong Benigno S. Aquino III na dito po darating sa Katiil. Mapalad po ito pong Davao Oriental dahil sa pagdating nga o nakatakdang pagdating nga ng Pangulo at mauuna po ito sa selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng People Power sa EDSA. At katulad nga po ng aming binabanggit dito kasama ng RTVM, may mga ilan pa po kami mga nakausap kaugnay ng mga beneficiaryo ng mga natulungan ng pamahalaan matapos yung nangyaring bagyo o yung mapanirang bagyo ng bagyong Bofa sa pero bagyong Pablo pagdating dito sa Davao. Narito po si Jaime de los Reyes. Sa totoo lang po, kahit dumanas kami ng matinding tragedya noong 2012, Typhoon Pablo, kami po nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan pa po kami ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Lahat po ng pananim namin nasira, lahat ng infrastruktura, mga bahay, kahit isa wala po natira. Nagpapasalamat po kami sa napakalaking tulong na galing sa lahat ng agency ng gobyerno natin. Tapos, umaasa po kami na mapabilis ang aming pag-angat at pag-ahon dahil po sa tulong tulad ng pagbibigay ng mga sari-saring similya, binhi, babahay, at pagsasayos po at pagkukumpoy ng mga infrastruktura na nasira. Mabuhay po ang gobyerno natin. Sa nakikita ko po at natatanggap na galing po sa ating gobyerno, kami po unti-unti nakakabangon. Katulad po ng pagbibigay ng mga palay, mga binhi po, tapos mga livestock, ganun po lahat. Nagpapasalamat po kami dahil sa ngayon po hindi namin po inaasahan na si Pangulong Aquino ay bibisitahin kami ngayon. Tapos hindi siya nagsasawa sa lahat ng tulong ibinibigay niya. Ito tama po si Mang Jaime de los Reyes dahil sa napakaraming mga kababayan natin dito ang talaga nga naman naapektuhan nung nakarang bagyong Pablo. Siyempre, yung iba, meron pa rin kinakailangan hanggang sa ngayon. Pero ang pinakamaganda po dyan, mas marami po ang natugunan at talagang inuunti-unti yan na hanggang ang lahat ay tuluyang makabangon matapos po yung panalanta ng bagyong Pablo. Kaugnay niyan, makakausap ko naman itong si Aling Chorna Cabanyog, ang beneficiary ng Rice Processing Center. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Opo, ano po itong natanggap ninyo bilang beneficiary ng Rice Processing Center? So, ang project na ito ay isang support services ng post-harvest facility. Ito ay 12.5 million pesos na ito'y component ng isang unit na rice mill with 1.2 tons per hour milling capacity at dalawang rice recirculating dryer, then 10 tons capacity. So salamat po, Mr. President, na ito ang klaseng proyekto na makapagbigay sigla ng mga palaya namin, especially na wala kaming mga quality rice mill dahil ang dito sa Katiil ay regular milled lamang. Yun, maraming salamat po, Presidente. Palakpakan po natin si Presidente. Okay.
Salamat Yan. po. Oo, hindi, wag po ba kami yung alis sa Aling Chorna, no? Ilan po yung inyong mga anak? Paano po kayo mabibigyan ng dagdag hanap buhay po ba ito? O paano po ito higit na makakatulong sa inyo? Paano nyo po aalagaan ang mga biyayang ito? Actually, may 5 akong anak na professionals at 2 po yung nag-aaral pa. Pero ang aking personality dito ay sa Taytayan Irrigators Association na si Madam Governor ang nag-endorse sa amin bilang recipient ng project na ito. Aba, palakpakan din natin si Madam Governor. Ayan. Maraming salamat po, Aling Chorna Cabanyog, isa sa mga beneficiary ng Rice Processing Center. Salamat po. Maraming salamat po. Yan mga kaibigan, isa po sa mga talagang patunay na nagtatrabaho ang local government units at ng national government, of course, dahil na rin dito sa nangyaring Bagyong Pablo. At hindi lamang yan, kaya mangyaring kalamidad o wala, patuloy po kayong ibabangon ng administrasyon at ng siyempre ng inyong mga lokal na opisyal. Ito po ang talagang nakikita natin dahil sa ang matinding pagbangon mula doon sa mga nangyaring kalamidad, talaga nga namang inaasahan na ng ating mga kababayan. Pero siyempre, kailangan mo pa rin ng ayuda mula doon sa ating mga nahalal na mga opisyal. At isa nga po itong bayan ng Katiil na kabilang sa mga binabanggit kanina ni John, bayan ng Boston at Bagang, mga nabiktima nitong Bagyong Pablo. Inaasahan po yung sa pagtungo dito ng Pangulo, magkakaroon muna siya ng aerial inspection para dun sa mga naunang nasalantang mga lugar at ito mismo yung kanyang ire-report sa ating mga kababayan. Dahil dito po sa inaasang pulong bayan sa Katiil, Davao Oriental, kasama na rin siyempre ng lokal na pamahalaan. At ilan pa sa mga inspeksyonan ng Pangulo ang Lumao Bridge sa Barangay Alegria, dito po sa bayan ng Katiil. Alam po ninyo kahapon nung magtungo kami dito, talaga nga naman inaasahan namin na hindi pagawa yung tulay. Pero nagulat ako dahil mismong yung regional director ng DPWH at ng mismong engineering district ng DPWH, talaga nga naman minamadali yung tulay na magkokonekta dito sa Katiil mula dun sa bayan ng Mati. Dati-rate talagang napakahirap pumunta dito, magbabangka ka pa matapos yung pagsalanta ng Bagyong Pablo. Pero ngayon, meron na pong temporary bridge na ginawa ang DPWH doon sa yan ng Lumao Bridge. Samantala, narito rin po ang aking panayam kay Mayor Camilo Nunez dito pa rin po sa bayan ng Katiil. Kayo, Mayor, at kumustahin ko lang din po yung mga programang nailatag ng pamahalaan matapos yung Bagyong Pablo na sumalanta dito sa inyong lugar. Maganda po, after Pablo, nangyari noong December 4, after po niyan, marami pong suporta ang ating pamahalaan. Gaya po ng yung mga pagbibigay po ng rasyon through DSWD at pasalamat din po kami sa mga NGOs dito rin na sumusuporta. Yun ang talaga, una-una talagang kailangan ng mga tao dito. Then pagkatapos na na itong mga pabahay program, both the DSWD at saka yung sa National Housing Authority. Mayor, masasabi niyo po ba na natugunan lahat ng pangangailangan ng mga tao, lahat ng mga naging biktima nung bagyo? Medyo po dahil unti-unti na kami ngayon bumabangon. Sa amin din pagtutulungan, dala rin po ng suporta ng pamahalaan. Yan ngayon nakikita rin po ninyo ang sitwasyon namin, medyo parang bumabangon na. Alam po ninyo, Mayor, yan po ang tunay na diwa ng EDSA, yung pagkakaisa, pagtutulungan para sa pagbangon. Ngayon pong ika-28 anibersaryo, masasabi niyo po ba na talagang nagtutulungan, hindi lamang po dito sa buong bayan ng Katiil, kundi sa buong probinsya ng Davao Oriental? Opo, nagkakaisa po kami sa leadership po ni Governor Cora Nunez Malanyaon po. Kung sakasakali po, ano po yung mga nakatakda nyo pang ilapit para sa national government na kayang tugunan siyempre ng ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III? Actually, nag-submit po kami sa Office of Civil Defense
marami po yung mga damage projects, damage infrastructures dito, maraming mga lahat po nung nagawa pong salanta ng Bagyong Pablo, na-submit po namin yan marami-rami po yan doon po sa Office of Civil Defense. Ewan ko ba kung ano yan, baka siguro unti-unti yan, maano dito din, ma-implement din dito sa bayan namin. At sa inyo pong part, ano po yung ginagawa ninyo para sa part naman po ng LGU ng Katiil? Kami po, through our, yung pondo po namin, ginagawa po namin yung mga priorities na dapat gawin din dito, ma-repair, ma-rehab, ang mga infrastructure sa bayan po namin. Paano po yung paghahanda ninyo pala sa mga susunod pang pag-uulan ng mga bagyo? Handa po din ang namin, Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Mayroon po kaming mga paghahanda na in case may bagyo, ganito pa, at saka may flooding. Ayun po, medyo ready naman po din kami. Okay, maraming salamat po, Mayor. Thank you po very much. Maraming salamat po kay Mayor Camilo Nunez, kaisa natin sa pagbangon dito po sa Katiil sa Davao Oriental. Mga kaibigan, si Mayor Camilo Nunez, kahit na naiinitan game dun sa ating interviewhan. And of course, syempre, talagang malalaman natin yung mga benepisyo na tinanggap ng ating mga kababayan. Kung paano natin ito malalaman kung di natin kumustahin mismo yung mga tao. Narito po si Mrs. Narcelita Lasso. Ito isa sa mga beneficiary ng 4Ps Pantawid Pamilya Program at ng pabahay. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, sir. Ilan po kayo sa pamilya? May 6 na anak po ako, sir. Paano po kayo nabigyan ng 4Ps at ng pabahay? Sa ngayon po, may 6 ako na anak. Yung 6 na anak ko, yung 2 nag-aaral ng college. Kung di dahil dito sa 4Ps, siguro hindi ko mapapag-aral yung 2 kong anak ng college. Kaya ako po ay nagpapasalamat at saka mayroon pa po kaming bagong pabahay na bigay ng DSWD sa gawa po ng aming mahal na Gobernadora Corazonte Malanyaon. Yun, maraming salamat po. At nasaan po itong pabahay na ito? Nandyan lang po sa noon tinatawag naming Purok Madre de Cacao. Ngayon tinatawag na ng aming mahal na gobernadora ng Better Living Village. Kaya babangon at babangon talaga kami. Ulitin ko lang po yung bitter, hindi bitter, better. Better Living Village. Kasi pag sinabing bitter, yan na nga, sir. Ayan po si Aling Narcelita Lasso. Paano nyo naman po pahalagan itong mga bahay na to at paano po kayo makakatulong din sa inyong mga kababayan after na mabigyan kayo ng mga ganitong benepisyo? Sa ngayon, sir, ini-impose talaga yung tinatawag natin na bayanihan. Bayanihan po talaga kami. Sa pamamagitan po ng? Sa pamamagitan po ng paglilinis. Paglilinis? Opo. Okay, maraming salamat po. Yung bahay ko rin po, pakilinis. Salamat po. Salamat din po, sir. Ayan, mga kaibigan, si Aling Narcelita Lasso. Kahit pa paano, makatawa naman yung mga taga dito dahil kanina, napakalakas ng pagulan pero ngayon, mainit na. At kahit pa paano, humahangin-hangin ng konti. Buhok ko lang hindi pwedeng hanginin. Ayan. At syempre, marami pa rin po tayong mga makakausap dito po sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental. At syempre, hindi po mawawala yung ating patuloy na pag-aantabay para sa pagdating ng Pangulo at yung kanyang mga gabinete dito po sa Katiil. At inaasahan na personal na makikipag-ugnayan ng Pangulo mula dun sa mga kababayan natin dahil pagkatapos nito, unang part nga ito ng selebrasyon ng EDSA People Power Anniversary, tutungo ang Pangulo sa bayan ng Loon sa Bohol kung saan isa sa mga naging matinding sinalanta ng lindol doon at kukumustahin din po niya ang ating mga kababayan sa bahagi Leyte at Samar at syempre sa Siburen magkakaroon din ng ugnayan ang Pangulo doon at ito po yung ating inaasahan na magiging parte at binago actually ang sistema ng selebrasyon o paggunita ng anniversary ng EDSA
At kung makikita po ninyo, kailangan hindi lamang sa EDSA ang selebrasyon. Mukhang ganito ang magiging selebrasyon sa mga susunod na panahon dahil ito nga po yung simula ng pagbabago at yung pagbangon ng ating mga kababayan dito po sa Davao at sa mga lugar pang sinalanta ng kalamidad. Samantala, narito rin po katulad nung ating binanggit kanina, binanggit ni Mrs. Lasso, mismong ang Regional Director ng Department of Social Welfare and Development, si RD Priscilla Razon ng Region 11, ang ating po nakausap para i-update tayo dun sa mga naging tulong na ng DSWD. Una po ma'am, magandang umaga po. Una po, malaman ko po sa inyo ano po ang mga nagawa na ng DSWD Region 11, lalo na dun sa pagtugon sa mga residenteng naapektuhan nung bagyong Pablo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ay masayang-masaya at kami ay isa sa lugar na napili ng presidente para dalawin dito sa EDSA Revolution Celebration. Sapagkat gusto naming ipagmalaki ang nagawa ng gobyerno para sa mga biktima ng Typhoon Pablo. Isang taon at 2 buwan na po ang nakakaraan at napakarami na po ang programa ang naitugon namin. Unang-una, itong pabahay na ginagawa natin. Sa Katiil alone, meron tayong mga modified shelter units na nagawa. Yung Madre de Cacao kung saan dadalawin aerial viewing ni Presidente, meron tayong 305 units, of which mostly are already occupied. Meron din po tayong cash for work na binibigay, emergency shelter assistance para sa mga partially damaged houses. Sa buong Davao Oriental po, 49,236 ang total affected families. And dito po sa Katiil, 12,000 families ang naapektuhan ng Typhoon Pablo. Pero sa nagdaan na isang taon po, marami na po kaming naigawa tulad ng pabahay, shelter assistance sa partially damaged, livelihood, kasama po kami doon sa Hot Chili. Meron po tayong practical skills training na binibigay sa ating mga beneficiaries. And then in partnership po with DTI at saka ng DA, napalawak po natin itong Hot Chili na tinatawag nating Hot Pablo Project. Ma'am, gusto ko rin pong malaman, ma'am, ano pa po ba yung mga kailangan pa natin? Higit na kailangan ngayon, lalong-lalo na, higit sa isang taon na nga binabanggit ninyo, para sa ating mga residente, marami pa rin po ba ang mga nangangailangan? Marami pa po ang nangangailangan. As a matter of fact, we're still building 17,000 houses for 2014. And then they are still wanting of livelihood because they have been uprooted from the areas where they used to work and they have been resettled. So kailangan nila ng pangkabuhayan. And ito po ang tinutugunan namin at dito kami tumututok ngayon, pangkabuhayan na proyekto. Dito po sa pagdating ng Pangulong Benigno Aquino, ma'am, ano po yung mga ilalapit natin sa kanya o kayang-kaya na natin tugunan sa department pa lang ng DSWD? Sa Department of Social Welfare and Development, palalalimin po namin yung programa pabahay, yung modified shelter assistance at saka po yung pangkabuhayan, yung livelihood. Maraming salamat po ma'am sa inyong patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan dito po sa Region 11. Any parting message, ma'am? Kami po ay nakikiisa sa buong bayan sa pag-celebrate natin itong EDSA People Power. Ito po ay pinapakita namin ang lakas at ang commitment ng mga tao na kaya naming bumangon after the disaster. So, sa lahat ng ating mga kababayan, kami po dito sa Region 11, particularly sa Davao Oriental, ay nakikiisa sa ating mahal na presidente sa pagpakita ng ating kalakas at ang pagkakaisa ng buong sambayanang Pilipino. Very well said. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, George. Okay. Mga kaibigan, si Regional Director Prezi Razon ng Department of Social Welfare and Development. Si Regional Director Prezi Razon ng DSWD po ang kahit paano nagbigay sa atin ng update kaugnay ng kanilang mga ginagawa, lalo-lalo na sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo. Ulitin ko lang po mga kaibigan, hindi lamang po itong bayan ng Katiil, mga naging biktima ng Bagyong Pablo, maging yung po mga bayan ng Boston, Lingig at sa iba pang mga lugar dito sa Davao Oriental. Lahat po ito ay natutugunan at ito lamang itong Katiil isa po ito sa mga matindi kung kaya't
dito natin ginugunita ngayon ang anibersaryo ng EDSA. At siyempre, nagpapasalamat din po kami sa mga miyembro ng AFP, ng Philippine National Police. Sila po yung ating mga first responder, lalong-lalo na nung nangyari yung kalamidad, yung pagtama ng bagyong Bofa o ng Pablo dito po sa Davao Oriental. At iniwan nila maging yung kanilang mga pamilya para lamang unahin yung kapakanan ng ating mga kababayan. Bagamat hindi nga po may iwasan na higit sa 1,000 ang namatay doon sa pagsalanta nitong bagyong Pablo mula sa mga probinsya ng Surigao, Compostela Valley, Misamis, Bukidnon, Lanao del Norte, Zamboanga, Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Panay at Mindoro. At hindi rin po bababa sa 800 ang patuloy na hinahanap hanggang sa ngayon o higit kumulang sa 11 billion ang pinsala nito sa agrikultura lamang. Samantala, having said that, yung isa sa mga magsasaka, nakausap din po natin kung malaman natin kung ano nga ba yung pangyayari na sa kanyang buhay, paano natulungan o paano nakatanggap ng tulong mula kay Melvin Nasis. Una-una po, kami po ay nagpapasalamat sa Pangulong Ninoy Aquino sa mga suportang na padala nila sa amin. Kasi una-una talaga, paano kami nakabangon after Pablo, doon kami kumukuha ng suporta sa gobyerno. Sa national hanggang sa lokal at hanggang sa barangay. Yun po talaga kung saan kami kung gano'n naka-recover sa aming pamumuhay dito, lalo-lalo na sa aming mga farmers at sa mga tao dito na nagtutulungan. Isa po yun ang dahilan bakit madali kami naka-recover sa mga taong may unity at saka yung natawag natin na may pag-asa. Doon ko masabi na ang tao ay may pagtutulungan, lalo-lalo na ibalik natin nung dumating yung Pablo sa amin. Doon ko nakita kung paano talaga unity sa aming bayan. Kasi, at sa komunidad, isa po yun. Nagsama-sama po kami kung paano kami makabangon at makaahon sa aming paghihirap ngayon. Yan po si Melvin Nasis, isa sa mga magsasaka na nakapanayam natin bago pa man lamang itong bilang bahagi nga ng paggunita natin o ng EDSA at malaman natin kung paano nga ba siya nakabangon doon sa nangyaring kalamidad ng Pablo. Samantala, at siyempre, katulad ng binabanggit ko, yun pong tulay dyan sa bahagi ng Lumao sa Alegria, minadali po yan ng DPWH para magkaroon ng access ang ating mga kababayan. Hindi lamang sa pamagitan ng mga malilit na bangka, kahit po mga sasakyan, pwede na pong pumasok. May limit nga lang yung mga truck. Pero yung mga sasakyan na pwede na po. Dahil din po siguro dito kay Engineer Lito Caballero, ang DPWH District Engineer. Narito po ang ating panayam. Talking about DPWH along our national roads, number of bridges was damaged. That would include this bridge. Pero gawa na namin ng mga remedial measures to noon na madaanan. Okay na yon. And then we have also the Lumao Bridge and Caraga Bridge. And some other bridges na minor ang mga damage. Now, lahat yun naayos na namin temporarily. So, after 1 year, actually, marami tayong nagawa ng mga aside from sa bridges, because the bridges is just about to start. Bago lang nag-commence yung total replacement. Actually, andyan mga contractor natin, mag-start pa lang sila sa bridge. Unity, that is EDSA. So, sa nakita ko dito sa tao sa Davao Oriental, nagtulong-tulungan para makabangon, no? And then, in our part,
in the reconstruction of bridges. Dito ko nakita yung nagkaisa kami sa local and then yung national. Nagtulong-tulungan talaga kami na maayos to. Even including yung sa tulay ng Pangulo dumating dito. So without the unity, medyo matagalan kami na ma-accomplish ito. Tama po si Engineer Lito Caballero. With our unity, hindi malayong mabilis ang magiging pagbangon. Hindi lamang po nitong bayan ng Katiil, kundi maging sa iba pa mga bayan na unang sinalanta ng Bagyong Pablo. Pare, titingnan lang natin na. Ayan, si Kuyang. Ayan. Kuyang, paano ka makakatulong sa pagbangon? Sumama po sa kanila. Oo. Tapos ano po? Tutulong, no? Tutulong. Ano pong pangalan mo, Kuyang? Nursing. Nursing. Ano po? Nursing Tumok. Tumok. Okay. Yan, Nursing Tumok. Ito po si ate. Ate, oo. Makatulong sa pagbangon, ate. Ayan. Sige lang. Oo. Ano sir, yung magtutulungan lang para makabangon, walang tamad. Kailangan magtutulungan tayong lahat para makabangon ang Katiil. Katiil. Sino po bang pinapatamaan nyo sa tamad? Yung mga tamad sir, Mga sana hindi na sila tamad. Ay, mabuti naman. Parang may galit ka. Thank Wala you, ate. sir. Thank you. Ano pong name nila? Marian Bete po. Marian Betty. Yan, mga kaibigan. Tingnan nyo naman, impromptu yan. Isa sa mga, ayun, pumipirma na ng autograph si ate. Artista na raw. Samantala, siyempre, ibig pong sabihin, masayang atmosphere dito, maaliwalas ang panahon. Ibig sabihin talaga nga namang yung pagbangon hindi na malayo, bagamat may mga nakikita pa akong ilang mga struktura sadyang wala na talagang bubong yung mga struktura, pero may mga nadaanan na ako mga pabahay na talaga nga namang napakaayos, malinis, at ito po yung isa resulta ng ginagawa ng pamahalaan at ng mga local government. Samantala, sa aking pong likuran, narito po ulit ang ating entertainer, si Mr. Jun Oson. Jun? Alam ko, pinatayan ako ng mic. Maraming salamat, George! Kasama namin yan nung nagresponde sa Tacloban at nakita rin natin kung paano pinagkaisahan, nagbayanihan yung mga kababayan natin doon. At syempre, malaking inspirasyon po yung mga kasama natin ngayon dito sa Katiil, sa Davao Oriental, para maging batayan kung paano ba mabilis na babangon ang Davao Oriental. Kahapon, nung kami po ay pumapasyal sa ibang mga lugar, alam nyo kung bakit ko po sinabing napakaswerte nyo? Kasi nung kami po ay inimbita para pumunta at pasyalan yung museum, dahil nga dati akong teacher, ang iniisip ko, isa siyang museum na tradisyonal ng mga nakikita ko, pero pambihira. Ang museum nyo po dito sa Davao Oriental ay world class. Sana po lahat ng dito sa Davao Oriental makapunta doon, at lahat po ng mga guro. May mga teachers ako nakita Mga teachers natin, nandiyan dyan, yan. Sana ma-encourage natin, mahimok natin ang ating mga kabataan na pumunta dito. Magiging mapagmahal lamang tayo sa bansa natin kung mamahalin natin ang ating lalawigan. Tama po ba yun? Tanungin naman natin, maghahanap ako ng pwedeng ma-interview ngayon para tanungin natin kung ano ba ang mga pananaw nila sa EDSA. Ito, may nakikita ko, ito, naka-uniform. Ate, pwede ka bang ma-interview? Hindi ba walang pasok ngayon? Ba't naka-uniform ka? Wala pong pasok. Mayroon pong pasok, pero dumiretso na lang po kami. Oh, very good. Ano po pangalan niya? Ruby po, Ruby Compra. Ruby, saan ka nag-aaral? Sa DUSST CEC. Anong course mo? Education po, elementary education. Wow, palakpakan naman natin, future teacher! Kaya sa kanila nakasalalay ang paghuhulma ng isip ng mga kabataan. Sila ang magiging susunod na leader, mga pinuno ng bayan. Kaya sa kanilang kamay nakasalalay ang
pagkakapit-bisig tungo sa pagbangon at progreso, hindi lang dito sa Davao Oriental, kundi sa buong Pilipinas. Ruby, ano ang masasabi mo tungkol sa mga nalalaman mo sa EDSA, batay sa inyong mga napag-aralan? Well, hindi pa man po ako ipinanganak sa mga panahong yon. Pero ang pananaw ko lang po bilang isang estudyante din, umabot na rin ako ng kolehiyo. So, expected na rin po na may kaunting kaalaman ako kung hindi man gaano. So, ang pananaw ko po sa bagay na ito is, ito po ang naging simula kung paano tayo nagkaroon ng kalayaan. So, marami ang nangyari mula po sa panunungkulan ni Presidente Marcos hanggang po nagkaroon ng martial law at saka dumating po sa panunungkulan ni Presidente Corazon Aquino. So, bilang estudyante po, ang pananaw ko po sa mga ang pananaw ko po sa mga sa pag-usaping ito ay malaking tulong po, lalong-lalo na po sa atin na ang bagong henerasyon. Hindi po tayo makaka-eksperyensya ng kalayaan. So kung makikita po natin, wala nang martial law. Meron man, pero hindi tulad nung unang panahon. Mahalaga po sa atin ang kalayaan. So dapat nating pangalagaan ang kung ano man po ang tinatamasa nating kalayaan. Ayun, maraming salamat, Ma'am Ruby. Ngayon pa lang, binabati ka na namin dahil alam namin na magiging isang mabuti kang guro at halimbawa sa ating mga kabataan. Binabati rin po natin ngayong umaga ang kagalang-galang na kinatawan ng unang distrito, si Congressman Dayang Hirang. Salamat po, sir, sa pagdating. At syempre, may interviewin pa tayo, sir. Teacher po ba kayo o estudyante? Agriculture Faculty sa Davao Oriental State College. Ang bata mo naman. Ilan taon na po kayo, sir? 28. Magkaedad tayo. Ayaw nyo maniwala. 28 din ako. Dati. Sir, saan po kayo dito sa Davao Oriental? Actually, I am coming from San Isidro. I graduated at the Davao Oriental State College. And then after my graduation, the college hired me to teach the agriculture program to college. Pero nung mga panahong halimbawa nagkaroon ng Pablo, nandito ka na din sa Davao Oriental. Ano ba yung mga naging karanasan nyo nung panahon ng nagkabagyo dito sa Davao Oriental? Personally, in the first place, I don't have personal knowledge about typhoon. But during the time or the onset of the Pablo, naranasan ko talaga kung gaano kahirap kumbaga magpaglaban. Kailangan mo ipaglaban ng buhay pati pamilya mo. Ako mayroon akong isang anak, ipinaglaban ko sila kasama ng asawa ko. So napakahirap talaga ng panahon na yun. Nasabi ko sa sarili ko parang katapusan na kaya ito ng mundo or kukunin na ba talaga ako ng Panginoon. So hindi ko na alam kung saan ako patungo during that time. Talagang nung panahon na yon, first time kasi after 100 years na muling nagkaroon ng ganong kalakas na bagyo. Pero pagkatapos nito, nung nakita natin yung damage, pinsala, nakita natin yung pagkakapit-bisig, nakita natin yung bayanihan. Ano masasabi natin doon sa mga naging pagtugon at pagkakaisa ng mga kababayan natin para mabilis na makabangon ng Davao Oriental? Okay, sa aming part, malaking pasasalamat namin, especially the provincial government and also the local government of this municipality. With their helping hands, the people in this municipality, nakita namin na talagang bumangon sila na masasabi ko na kumbaga sa aking sarili na kaya natin to with their help. Hindi sila na naman nagkulang sa kanilang tungkol in helping these people, especially in this province of Davao Oriental. Maraming salamat po, sir. Sana po ay maging inspirasyon kayo sa inyong mga mag-aaral at tumulad sila dahil sa panahon ngayon, hindi imposible ang maging bayani. Maraming pong salamat. Okay, speaking of pagiging bayani, syempre, ang mga ginagawa natin para matugunan yung pangangailangan natin, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sabi po kasi ng mga siyentipiko, this is already considered new normal. Dati-rati, hindi tayo nakakaranas ng bagyo. Dati-rati, hindi naman ganito ang panahon. Amihan lang, malakas ang ulan, pero napaka-erratic o pabago-bago na. Uulan, aaraw, uulan. At apektado yung mga produkto mula sa agrikultura, infrastruktura, maging yung mga panahon na kailangang pumasok yung mga mag-aaral. Dahil syempre, pag nag-landslide, walang daraanan, hindi makakapagklase, apektado lahat.
Pero sa mga na-interview natin, doon sa mga kabataan na nakausap natin kanina, buhay na buhay sa kanila ang pag-asa. Sangayon ba kayo doon? Yung katabi mo ba mukhang pag-asa? Nakakakita ka ba ng pag-asa? Pag-asa ka ba ng bayan? Mahalaga kasi yun eh. Ako, nung nagtuturo ako, lagi kong tinitignan yung mga estudyante ko. Yung mga estudyante ko ba na to magiging dagdag na ambag sa lipunan? O sila'y magiging mga salot? Laging ganun eh. Lalo na kapag nagpapalaki ka ng sarili mong mga anak. Kaya, ang hamon sa ating maging bayani ay hamon na maging inspirasyon sa bawat isa. Para maging pag-asa ka, dapat yung mukha natin inspiring. Tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Kahit pinapawisan yan, inspiring pa ba siya? Perspiring! Si ma'am, oh. Ayun, perspiring na. Pawis na daw. Ang mga bayaning Davaoenyo, wala ang init, wala ang ulan. Nawalan nga tayo ng bubong eh, pero nandito tayo, buhay na buhay, nagkakaisa, nagkakapit-bisig. Tama ba yun? Tama! Parang pilit na nahiya siya bigla ng sinabing tama. Ayun. Siyempre, yung mga kababayan natin, tatanungin natin sila eh. Ayun, naglalayuan. Ate, baka ma-discover kayo. Ayan, ito. Ano pangalan niyo po, ate? Sherolina Saiman. Saan po? Saiman. Saiman. Ano po yung pangalan niyo ulit? Di ko na Rolina. Rolina. Yes. Ilan taon na po kayo, ma'am? 37. Wow. Totoo po yan. Talaga, totoo. Ano po masasabi niyo sa gaganaping pagdiriwang dito sa Katiil at pupuntahan tayo ng ating mahal na Pangulo? Una sa tanan, una sa lahat, magandang umaga po sa lahat na nandirito ngayon. Masayang-masaya kami. Una-una sa akin kasi malayo pa ako, malayo pang doon sa amin, doon sa Barangay Maglahos. Mga ilang araw po bago makarating dito? Isang araw. Wow, palakpakan naman natin si ate. Kahapon pa lang, naglalakad na siya. Masaya talaga, masaya. Kasi maraming tao at makinig sa lahat ng sasabihin ng ating mahal na Pangulo. Palakpakan naman natin si ate. Sa kanya, walang problema ang init. Walang problema ang ulan kasi kahapon pa siya naglalakad. Wala talaga, wala. Wala. Ganyan ang mga taga Davao. Talagang ang pagmamahal nila sa bayan ay walang katumbas. Tatanong, saan na naman pupunta si Kuya? Sino kaya ang susunod na i-interviewin niya? Ayun, nakita ako dito ng teacher eh. Teacher to eh. Ma'am. Ayun, ano po pangalan nila, ma'am? Edna Biroy Colina. Nagtuturo po kayo, ma'am? Yes. Saan pong elementary school? Katiil Central Elementary School. Palakpakan naman natin si ma'am. Parang marami kayong binagsak, ma'am, ah. Konti yung mga palakpak. Palakpakan ulit natin si ma'am. Ayun. Ma'am, bilang isang teacher po, ano po ang magiging mensahe nyo sa mga kabataan ng Katiil, kabataan ng Davao Oriental? Lalo po ngayong araw, ating ginugunita ang ika-28 anibersaryo ng EDSA Revolution. Ang masasabi ko lang sa mga kabataan, laging isa sa isip ninyo na lahat ng tao ay may pag-asa pag tayo ay magdarasal at magtulong-tulungan at magkakaisa. Yun lang po. Maraming salamat. Very good. Teacher na. Very good pa. Okay. Mamaya po may quiz, ano? Kaya tandaan po natin sagot ni ma'am. Babalik po ulit natin ang panayam sa ating kasama sa palatuntunang ito. Go back. Go back. Talagang. Palakpakan po ulit natin si Kuya George. Okay. Salamat, Jun. Mukhang very good nga talaga si ma'am. Tatandaan ko yung sagot niya. Teka. May mga ilang panayam pa tayo nakapila dito. Lalong-lalo na dito kay
Unahin na natin to, no? Kokix, no? Si Mang Pasito, isang beneficiaryo ng permanent housing ng Department of Social Welfare and Development. Ayan, si Mang Pasito. Ang karanasan namin nung kuan sa Pablo, yung paano kayo makaahon ng yung kahirapan. At saka ang ating gobyerno, sila ang bigay ng mga kuan galing sa province, sa ating pamahalaan, at saka sa mga kuan, yung DSWD, lahat nila. Noon, nakatira kami sa kuan, yung mahirap na pamahay. At saka pagkain, mahirap. Di parehas ngayon na tinulungan kami ng gobyerno, saka binigyan kami ng mabuting pamamahay. Pasalamat ako sa lahat ng tabang sa amin galing sa local government, sa LGU. Noon, medyo maluma na yung kuan, atip, tapos giba-giba na yung yung mga silid at saka yung bahay, mga firewood. Pero ngayon, magpapasalamat ako na binigyan kami ng kuan, pamamahay na bago, at saka yung loti, at saka yung bahay na mabuti. Noon, pag galing sa Bagyo, ang mga tao tulong-tulong. Tulong-tulong para makahaon. At saka ngayon, tulong-tulong naman para makahaon sa ating pamahalaan at dito sa amin sa probinsya, dito sa Better Living Village. Ayan, si Mang Pasito Dakuykuy, isa sa mga beneficiary ng pabahay dito po para sa mga naging biktima ng Bagyong Pablo. And of course, nandito na rin lang sa tabi ko Ayan, ate, dito ka ate, maliwanag dito para nakikita tayo. Yan. Ate Magdalena Benaning. Yan, ano po? Ano po ako, parent leader ako ng 4Ps ng Barangay Santa Filomena. Tapos, gusto ko po sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa KTL ng 4Ps, magtutulungan tayo para sa pag-unlad ng ating bayan. Lalo na sa mga parent leader, dapat magsipag sa mga requirements ng mga members, lalo na sa mga papers na kinakailangan ng gobyerno. Ano po ba yung mga papers na kinakailangan? Yung sa mga kabataan po na tumatanggap ng cash grant ng 4Ps, minsan may mga kinakailangan ng mga updates para sa school. Yun ang ginagawa. So tinututukan nyo po yung mismong pamamahagi ng mga cash transfer program na ito para siguradong napupunta sa beneficiaryo at talaga nga naman nakakatulong. Opo. Sa panig po ninyo, ilan po ang beneficiaryo ninyo? 22 po. Sa 22. Sa pamilya nyo po? Sa akin, dalawa po ang nakabenepisyo sa akin. Dalawa nakabenepisyo. Okay naman po. Kumusta naman ang naitulong sa inyo ng mga benepisyong yun? Malaking tulong po sa amin ang 4Ps kasi yung mga estudyante ko, puro high school, nakakatulong sa kanila lalo na sa mga allowance, projects. Malaking tulong po sa akin. Okay, maraming salamat po. Salamat din po. Si Aling Magdalena Benaning. Ayan, si Aling Magdalena Benaning. Isa po yan sa mga patuloy na nag-aabang. Alam po ninyo, dito sa kabuuan ng plaza, talaga nga namang napakarami mga tao na nag-aabang sa pagdating ng Pangulo. At anytime from now, naulinigan na rin natin na papunta na nga dito, lalo na yung mga
cabinet secretaries ng Pangulo para siyang personal na sumubaybay dito po sa magiging pulong bayan ng Pangulo sa ating mga kababayan dito po sa Katiil. Isa pa, ayun, si ate, ayan, natutulala ka, ate. Sa kuan ako. Sige po, mainit hayaan mo na, mainit. Ano pong pangalan nila? Nectarina Tinoy. Ano po, Nectarina? Tinoy. Tinoy. Opo, parang malungkot po kayo. Kasi wala kaming bahay. Wala pa. Opo. Ang anak ko andun sa Davao. Wala akong pira bigay sa kanya. Delikado. Delikado po yan. Saan po kayo nakatira ngayon? San Alfonso sa Riverside. Di bali po. Mayroong dinala doon sa kuan Lambog. Oo. Na mga mga kuan bigas lang ang natanggap ko. Wala akong Naku, yan na. Ayan na. Di bali po. Maraming salamat. Nandiyan po si RD ng DSWD, ano? At sigurado yan, sigurado. Buti na sabi niyo po sa amin kung nasaan kayo, ano? Matutugunan naman agad-agad yan, ano? Yun, salamat po. Yun. Nagpapasalamat si Aring Nectarina Tinoy. Isa po yan sa mga naghahanap pa yan ng mga karagdagang tulong mula po rito sa bahagi ng Davao Oriental. At siyempre, hindi naman po natin talaga maiaalis na meron pa mga nangangailangan matapos po yung 1 taon at buwan ng pananalasa ng bagyong Pablo. At unti-unti naman po tinitiyak na tutugunan ng lahat ng mga pangangailangan ito at lahat ng mga kinakailangan tulong ay may bibigay para po sa ating mga kababayan dito po sa bahagi ng bayan ng Katiil, dito po sa Davao Oriental. At ilan pa po mga bayan siyempre na nandito at umaasa sa tulong na ipagkakaloob. At hindi lamang po yan, ika nga sabi natin, hindi lamang po tulong ang kinakailangan. Kailangan kasama sa pagbangon. Hindi lamang po puro asa, kailangan magpaka-pasa rin para makaagapay para doon sa sinasabing pagbangon ng ating mga kababayan dito. And of course, yung mga nabiyayaan, syempre inaasahan din sila na tutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan o mas higit pa na nangangailangan dito po matapos ang pananalanta ng bagyong Pablo. So, iyan po yung ilan sa mga sitwasyong hindi rin natin may iwasan na makikita natin dito po sa bahagi ng Barangay Katiil sa Davao Oriental. At magkakaroon pa po tayo, siyempre, ng ilang pang mga panayam dito po sa Katiil. And in the meantime, kukunin muna ni June. June? Maraming salamat, Kuya George. Yan. Ang mga bahagi po, pag pinag-usapan natin ng EDSA, mahalaga rin kasi na marinig natin yung mga ganong bahagi ng kwento. Kaya po, ang tema natin ngayong umaga ay tinawag na Kapit Bisig. Naalala nyo ba doon sa EDSA? Yung mga nando doon, yung hinaharang nila yung mga tangke, kapit bisig sila para hindi magpang-abot yung mga pro-government na sundalo at yung mga pro-people na sundalo ng time na yun. Kasi alam natin na kapag ka nagsalpukan yung dalawang grupo na yan, dadanak ang dugo. Kaya sa halip na bala, kapit bisig, ang ginawa ng mga kapatid natin, ng mga nauna sa atin sa EDSA, sa halip na bala, bulaklak, sa halip na bala, dasal, sa halip na bala, pakikipagkaibigan at pagmamahalan. Sa panahon po ngayon, 28 taon na ang kapit bisig po natin ay tulungan yung mga kagaya ni ate kanina. Tama po ba yon? Ang pulong bayan na ito, ang pagdalaw dito ng Pangulo, ang pagpunta ng mga kalihim, ay isang paraan para madinig kung paano ba tayo magtutulungan. Tapos na ang panahon ng pagsisisihan. Tapos na ang panahon ng pagtuturuan. Panahon ngayon ng pagkakaisa. Lagi nga natin sinasabi, walang ibang tutulong sa ating mga Pilipino
kundi tayo ring mga Pilipino. Kaya po mahalaga na tulungan natin ang ating mga sarili, tulungan natin ang ating kapwa. Okay po ba yun? Okay, kaya po mahalagang malaman natin sino ba yung mga kabataang hindi nakakapunta sa paaralan, sino ba yung namumroblema sa kanilang baon, sino ba yung mga walang tuition fee pagdating sa kolehiyo. Wala pong ibang tutulong doon kundi tayong tayong mga Pilipino. Halimbawa po sa ginagawa ng isang organisasyon kung saan ako kabilang, yung Pilipinas natin, kami po ay nagbigayan para dun sa mga miyembro namin na gustong magpatuloy ng kanilang kolehiyo. Buti na lang ay mayroon akong maunawaing asawa na pumapayag na bahagi ng aking sinusweldo ay binibigay ko doon. Ang hamon po sa atin at ng diwa ng EDSA ay hindi naman talaga kung ano ba yung problema. Alam niyo po kung ano yung problema natin? Letter S. Hindi tayo minsan marunong mag-share. Okay, ano ba naman yung halimbawa? Kumikita ka ng 15,100, iniipon mo, tapos meron kang estudyanteng pinaaral sa elementarya. Maliit na bagay, meron kang magagawa. Lagi ko pong iniisip, halimbawa sa isang public high school na mayroong 8,000 na estudyante, paano kaya kung yung mga bata na to hindi muna mag-text sa loob ng isang araw? Yung 8,000 students na yan, syempre pag estudyante nag-unli ka, 10 pesos yun, di ba? Kaya pag nag-text ka, piso isa nun. Paano kaya kung isang araw, yung 8,000 na estudyante na yun, hindi muna mag-text, yung 8,000 ay iipunin at ibibigay natin sa isang bata para sa kanyang matrikula. Walang imposible kung walang iwanan. Walang imposible kung magmamalasakit tayo sa kapwa natin. We just have to learn to share. Yun po yung nangyari sa EDSA. Kasi alam nung mga madre, alam nung mga pare, alam nung mga aktivista na maaari silang barilin ng mga sundalo. Pero nilakasan nila ang kanilang loob. Ginantihan nila ang tutok ng baril ng isang busilak ng ngiti. Ginantihan nila ang lalaking mga mata ng mga sundalo during that time. Binigyan nila ng tinapay. Binigyan nila ng pagkain. Siyempre, Pilipino rin yung mga sundalo na yun. Nakikita nila yung kagustuhan ng mga kababayan natin. Ngayon, sa lahat ng mga nangyayaring, hindi na natin doon nakikita yung mga kapatid natin sa hanay ng military. Sino ba ang unang rumeresponde kapag nagkaroon ng kalamidad? Ako lagi akong mataas ang aking paghanga sa mga kapatid natin sa kasundaluhan. Kung makikita nyo lang ang tinutulugan nila kapag rumeresponde sila sa mga kalamidad. Yung mga sitwasyon nila, laging nasa peligro ang kanilang buhay. Kaya taas po ang aking pagsaludo sa mga kasundaluhan ng ating hukbong sandatahan na nandito ngayon. Yung aking mga naging kaibigan namin, sila Colonel Chris, sila Colonel Benji. Mga sir, marami pong salamat. Isang text lang, may parachute kami kagabi. Dahil natatakot kaming baka kayo ay maulanan. Kaya maraming salamat talaga. Kung bukas ang ating puso, kung bukas ang ating paglilingkod, yung mga taga-DSWD, naiintindihan yung sinasabi ko eh. Kasi more than it's their work, it's the service. Hindi ka makakatulong kung hindi ka marunong magmalasakit. Kaya sa kanilang mga puso yung pagmamalasakit na ganon. Ganon din yung ating mga punong tagapaglingkod. Mula sa mga kalihim hanggang sa mga gobernador, kongresista, konsehal, mga mayor. Hindi ka makakapaglingkod kung wala sa puso mo yung ginagawa. Kaya hahanap ulit tayo ng sharer dito naman sa DSWD. Kasi
Ito, nasa front line to eh. Batang-bata. Yes, ma'am. At interviewin lang po natin kita. Ano po, ma'am, ang pangalan na Presi Razon. Presi Rason. Okay po. Sa office po sa DSWD, sa region po. Regional Office. Ay, sige po. Sana po mabigyan mo kami ng insight nung mga panahon ng EDSA. Ano po yung mga pinagkakaabalahan natin ng panahon na yon? Yung panahon ng EDSA, that was 86, nasa Davao po kasi kami. We're based in Davao, but the entire family are really supporters of the Yellow Ribbon. We were among, together with Governor Cora Malanaon, we were among the pioneers of Yellow Friday who would go around Davao City with the yellow ribbons in our cars and then making all the noise. And that's at every Friday. It has become a regular routine every Friday. So we move around Davao City with hordes of cars, and we all assemble at the Rizal Park. And at the Rizal Park, we run a program. So that ran for several weeks and months until we toppled down the president. And at that night, we again gathered at the Rizal Park to celebrate. Our kids were very young then, and I can remember my daughter and my son, from the shoes to the socks, everything was all yellow, including yellow umbrellas, yellow shirt, yellow pants, everything was all yellow. So we have really been part of the people power, the Yellow Friday, back in Davao City. Yun, palakpakan naman natin si ma'am. Kaya hanggang ngayon, ang kanyang puso ay yellow pa rin at ang kanyang puso ay nasa paglilingkod pa rin. Mga kasama, pag sinabi kasi nating EDSA, sa amin, sa Maynila, pag sinabing EDSA, yung mga kabataan doon, naiisip nila traffic. Pag sinabing EDSA, na maraming sasakyan. Ganun. Pero sa mga kabataan natin ngayon, na binabasa na lang yung mga nangyari noong EDSA, malaki pong bahagi ang gagampanan nating mga may edad para ipaalala sa kanila yung mga sakripisyong ginawa ng mga kababayan natin noong mga panahong yon. Hindi na nga abusive administration ang problema natin, pero ang hamon sa atin ngayon ay kung paano ba natin matututunan ang magbigayan, magtulungan. Doon po sa mga naging karanasan namin, ang unang pagbisita ko po dito sa Katiil ay noong panahon din ng Pablo. Kaya lang, hindi ko po masyadong nakita yung kagandahan ng lugar nyo, gawa nga ng devastation ng bagyo. Pero nakarating kami sa isang barangay sa Katiil, sa kasama namin yung mga volunteers from Gawad, Kalinga, nagbigay kami ng mga relief goods. Sa tulong po ng mga local officials nung pumunta kami nung time na yon. Kasi nung mga panahon na yon, kaya hindi na rin namin na pagmasdan yung ano. Pero nung bumabiyahe kami papunta dito, napakaganda pala ng inyong lugar. Napakaswerte nyo po. Sa amin kasi building nakikita namin tsaka pollution. Dito sariwang hangin. Dito murang bilihin. Dito po simple ang buhay. If I will be given a chance, sabi ko nga yung mga anak ko, gusto kong lumaki sa ganitong klase ng community. Nagmamalasakit ang bawat isa. Yun po yung halaga ng EDSA. At yung mga kalsada na binabanggit natin kanina, yun yung mga daan na nag-uugnay-ugnay. Imagine, si ma'am nasa Davao, pero tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pakikiisa sa diwa na yon. Kaya po yung mga taga-Luzon, kapag nagkakaroon ng mga kalamidad, kahit nasa Davao Oriental pa yan, pag gustong tumulong, gagawa ng paraan. Pag gustong magmalasakit, magbibigay ng walang kapalit. Pag gustong magmahal, binibigay lahat. Hindi po ba ganon? Sino ba yung mga nag-date dyan ng Valentine's? Nakakatapos lang ng Valentine's. Hindi ba pag nagmahal ka, binibigay mo lahat? Nangingiti. Pag love talaga pinag-uusapan eh. Yung mga lalaki naman, di ba, pagka nanliligaw, kulang na lang pati yung araw, tsaka bituin at buwan, ibigay. Pag sinagot na,
Bahala ka sa buhay mo. Ano ba yun? Hindi. Hindi naman lahat. Siyempre yung mga lalaki na yan, pagmahal talaga yan. So, sana araw-araw Valentine's Day. Sana araw-araw nararamdaman natin yung pagmamahal ng bawat isa. Sana araw-araw yung willingness to sacrifice. Kasi nung panahon ng EDSA, uncertain ang mangyayari. Anytime, pwedeng dumanak ang dugo. Pero yung mga kababayan natin, nag-sacrifice. And that is the legacy of this generation. Particularly the legacy of this administration. People empowerment. Walang ibang tutulong sa mga kagaya nila ate kanina, kundi tayo rin. Walang ibang tutulong sa mga taga-Katiil, kundi mga taga-Katiil. Walang ibang tutulong sa Davao Oriental, kundi mga Davaoenyo. Walang ibang tutulong sa ating mga Pilipino, kundi tayo ring mga Pilipino. Because of that, because of showing resiliency, yung paghanga ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, kahit hindi natin kalahi, umapaw. Nakita natin yan nung panahon ng Pablo. Yung mga foreign companies, corporation, organization, nagpunta dito para tugunan ng mga pangangailangan natin. Dahil hinangaan nila tayong mga Pilipino. It was the same thing 28 years ago. Ang pamana natin sa buong mundo ay isang payapang revolusyon. Tayo yung nag-set ng standard. Kaya hindi na, nakita natin, nangyayari ngayon yan. Magulo sa Ukraine, magulo sa Egypt, magulo sa Afghanistan, sa ibang mga lugar. Yung sinet natin na standard, na sa pamamagitan pala ng pagkakaisa, makaka-achieve tayo ng isang bagay. At yun yung pagiging dakila. Yung achievement of greatness sa isang simpleng bagay. Tulungan mo yung kapatid mo na nakasabay mong tumatawid sa tulay. Huwag mong kuhanin yung tinanim na labuyo ng kapitbahay mo. Pag nakita mong nakawala yung biik ng kapitbahay mo, di mo kukuhanin, ibabalik mo sa kanya, adobo na. Ay, sinahugan ko na ng bawang. Hindi. Yung makikita mo, yung kaklase mo na walang baon and you will share what you have, kabayanihan yon. Simpleng bagay, meron kang magagawa. Ang araw po nating ito ay araw ng inspirasyon at para po ipagpatuloy ang ating programa, kapatid na George? Oh, Jun, tama. Maraming salamat. At alam mo, binalikan ko si Aling Tinoy eh. Nasaan ba si Aling Tinoy? Ayun, si Aling Tinoy, binalikan ko. Alam mo kanina, Jun, akala ko kanina, dun sa kanyang pag-iyak, umiiyak siya nung panahon pa ng Pablo. Noon palang panahon lang nito ni Agaton. Ulitin po ninyo. Agaton. Kailan po ito? Yung January. January. Ulitin ko lang po, Aling, ano po yung pangalan niyo uli? Nectarina. Nectarina. Ang ganda ng pangalan. Nectar na nectar. Ayan, ha. Aling Nectarina Tinoy. Higit isang buwan matapos yung Agaton, yun po yung sinasabi nyo, wala kayo ng bahay. Opo. Yun. At yung inyong 4 na anak, kasama nyo ngayon nangingisda. Ganun po ba yun? Opo. So, saan po kayo kumukuha na ikinabubuhay? Paano po kayo nabubuhay dahil sa pangingisda? Yung livelihood, Opo. bininta ko ng bangka. Bangka, oo. Kasi yan. Ninakaw. Wala na kaming pangisda. Teka, ninakaw. Ninakaw ng... Ano po yung ibebenta nyo kung ninakaw? Wala na. Teka, naguluhan ako doon. Sige po. Di bale, hinihintay po natin si Regional Director Presi Rason ng DSWD para direkta na rin, no? Kasi tama nga yung sinabi mo, Jun, ang panahon na ito, ang araw na ito, talagang bukod dahil nga pulong bayan yung ating dapat na gawin ngayon, objective ng ating Pangulo. Malaman ng Pangulo ang lahat ng mga gustong ipabatid ng ating mga kababayan.
hindi lamang dun sa mga updates nung kanilang mga nagawa na para sa ating mga kababayang naging biktima ng mga kalamidad. Ayan, ito na po. Nakakalain mo, ang bilis Hindi ko pa po kayo natetext, mama. Ito na, oh. ito. Yan. Sige po. Aling Nectarina. Kilala niyo po ba yun yung nasa inyong tabi? Papakilala ko na po. Ayan po si Regional Director Presi Rason ng DSWD. Hi, ma'am. Uli. Hi, George. Opo. So, si Ma'am Nectarina ay nakatira po siya sa San Alfonso. So, yung San Alfonso sa tabi ng ilog. So, yung panahon ng agaton, sila po talaga yung nadaanan ng agos at saka sa lakas ng ulan. So, during the agaton, we again provided relief operation para sa mga nasalanta ng agaton. There were around 82,000 that we provided assistance. So isa po dito sa area ng Davao Oriental. Ang scene, that's the aluminum sheets. Sa panahon po kasi ng Typhoon Pablo, marami pong namigay ng mga GI sheets. But for the agaton, wala hong namigay ng mga aluminum sheets to repair the damaged roofing of the houses. But we have already here, our worker, si Gemma, I already assigned her to take care of the needs of Manang so that matignan po kung ano pang interventions ang pwede naming maibigay. During the height of agaton, nakatanggap naman po sila ng food assistance, which was the only assistance na binigay ng DSWD. Ayan po, tumatango si Aling Nectarina, ibig sabihin, totoo, tama. At ang gusto ko lang pong ipabatid mga kaibigan sa ating mga kababayan na hindi lamang po yung mga biktima ng Bagyong Pablo ang ina-address ng DSWD at ng local government, kundi yung mga naging biktima ng mga nakaraang pagbabagyo after the Pablo. Ito po yung ito nga, si Aling Nectarina ang isa doon. Kumusta naman po yung ginagawa ninyo para sa kanila? Doon sa mga 80,000 plus na mga victim na sinasabi nyo naapektuhan, nasaan po sila? Ano po yung binibigay natin sa kanila ngayon? Are they part of the livelihood programs na ibinibigay din po natin sa mga naging biktima ng Pablo? Alam naman po natin na whenever there is the occurrence of disaster, ang first responders are the local government units. So ang role po ng DSWD is we augment whatever limitations and whatever shortage ang meron ang DSWD. But immediately po, hindi na kami naghintay ng request from the LGUs. We immediately transported the needed rice food packs, which consisted of rice, noodles, sardines, coffee, and lahat po ay nabigyan. Ayun. Nandito pa rin po si Aling Nectarina, mukhang malungkot pa. Ma'am RD, paano po natin mapapangiti si Aling Nectarina? Are there any assurance na mabigyan siya ng bahay? Bibigyan po natin siya ng GS. Yan po ay pangako. Yan, anong masasabi mo doon? Salamat po. Ay, salamat po. Ayan. Ayan di ba? Sabi ko, ayan, ngumiti na. Smile ka, ilang wala sheets ang wala kailangan pa mo. dyan? Ayan Oo, kasi ibibigay po is GI sheets, umbrella nails, pati yung mga pako na. At saka, yung kit. Oo. At sabi nga nung repair kit, at sabi nga nung na-interview kanina, bawal ang tamad. So kayo na po muna ang gagawa no? Po. Opo. Ano pong masasabi ninyo? Daghang salamat po. Daghang salamat po. Okay. Yun. Pero malungkot ka pa man din. Mayroong anak ko nag-aral. Wala akong pera ipagbigay sa kanya. Opo. Saan nag-aaral ang anak nyo? Sa Panabo. Sa Panabo ang iyong anak. Second year high school. Oo. So gusto ko rin po malaman, ma'am, total nandito ka na, yung hanap buhay para sa kanila, para mapag-aral niya yung kanyang anak, mapagpatuloy. Wala gani kay ang purpose 2009 ang Ayun, nandito. Ayun. Sabi ko, hindi na ako matatanggap kasi
nakikipag-ugnayan mismo si Aling Nectarina kay RD. Oo. Sabi ko kanina, meron tayong social workers na i-assign kay Aling Nectarina. Hintayin nyo na po ang pagbisita niya. Nako, maraming salamat po, ma'am. Alfonso siya eh. San Al- NPA victim siya, hindi siya Pablo. Okay, maraming. At ma'am, ulitin ko lang hindi lang para kay Aling Nectarina, kundi sa lahat ng mga biktima nung LPA na yun. Nung LPA, ipapa-assess po natin. Salamat po. Aling Nectarina, okay ka na po? Daghang salamat po. Ayan naman pala, dagang salamat po. Malungkot pa rin. Salamat po. Ayan, mga kaibigan, si Aling Nectarina Tinoy. Mismong si RD Presi Rason ang nagkalob sa kanya ng assurance sa pamamagitan na rin ni Gemma, ang assurance na mabibigyan sila nung bahay at kahit paano tulong mula na rin sa DSWD para dun sa kanyang anak na nag-aaral.